Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kaharian ng Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumuguran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalaki ng mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante na maihahambing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang Duque Briseyo at Prinsesa Floresca na kapwa taga-Albania. Si Adolfo nasukaban ang pumatay sa kanyang amang hari. Si Laura naman na kanyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinatay pa nito ang ama nito na si Haring Linceo. Diyos ko, bigyan niyo po kami ng katarungan ang kasamaang nangyayari sa Albania. Wala ka nang makikitang mabuti dahil lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay may parusa ng kamatayan. Naglipa ng kalupitan, karahasan, pagsasamantala sa kapwa, kaya wala nang magawa ang mga tao. Nagagawan lahat ito ni Conde Adolfo. Dahil sa paghahangad niya ng kapangyarihan ng Albania, ano't naging malupit sa atin ang kapalaran. Nasa ng katarungan, ni isa wala man lang dumamay sa... Biglang nanumbalik sa gunita ng binata ang ilang bahagi ng lumipas. Ito ang iyong espada. Itago mo ito para sa iyong pakikipagtingin. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa aking mga pagtitigil. Lerida, bakit mo pinagpalit sa aking ama? Hadi na kami daming pwede gumagal sa'yo. Bakit ang pangit ginagalang? Tapos na ang ating pagmamahalan. Ngunit, patuloy na pumapatak ang bawat sandaling natitira habang may kapiling ko. Siguro ay paalam na. Kubalik may iniwag ang puwan sa aming puso. Bawang kam natin panggaw. Perfect. Panansin mo. Laura, dili kong Laura. Ikay isang Moro. Hindi ako makapaniwala ang isang Moro magliligtas ng buhay ko. Isa akong Moro, ngunit ako ay may puso at damdamin din. Huwag kang matakot, kay aking aalagaan muna. Nakikita ko sa iyong pananamit na ikay taga Albania. Ako naman isang Persiano. Kahit ang bayan niyo ang kaaway ng aming bayan, ituturing kitang katoto. Nga pala, salamat sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Kung hindi mo lang siguro ako naligtas, siguradong nasa tiyan na ako ng busog na ngayon. Walang anuman, sino pa ba ang magtutulungan kung tayo din parehong sawing palad? Dito ka muna magpahinga, kaibigan. Magdamag kitang aalalayan. Hindi ka natulog? Oo, para mabantayan kita sa gubat na ito na maraming mababangis na hayop. Salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Magtiwala ka. Kwento mo naman kung paano ka nagdagan nito.
Isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamusmusan. Ako si Florante, taga Albania. Ako'y anak ni Duque Brescio at Prinsesa Floresca. Ang aking ina ay anak ng hari sa Karyang Crotona at ang aking ama ay ang tagapayo sa hari ng Albania na si Haring Lencio na ama ng sinisinta na si Laura. Bantog ang ama ko sa karunungan. Isa Ako na ang bahala sa buwitri na yan. Anak, mabuti ay nasa mabuti kang kalagayan. Pasalamat na lamang na andito ka, Minali po. At kundi malamang napahamak na ang aking anak. Halika't dalahin natin siya sa kanyang ama. Lumipas ng ilang taon. Florante anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para mahasang iyong mga kakayahan. Ako papayag na mag-aral si Florante sa Atenas. Ayokong mawala siya sa aking piling. Paano po ang aking ina? Ko ang pagmamahal ng inuukol ng iyong ina. Subalit tayo ay patatangay sa kalungkutan. Sa anhin ng ating paglalayo ay hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Sa paaralan ng Atenas. Ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula dungo sa buhay ni Reyna Yocosta. Okay. Papelet yung press ang garamatan mo. Uwa naman ni Reyna Yocosta ang gagamanan mo, Minandro. Dapat si Theocles, ngunit napili si Florante. Di ba nakikita ni Maestro na ako mas mahusay sa aming dalawa? Bukas magiging ganap ang ating pag-iigan. Yan ang ating dula, kaya natin pumuesto na. Pakabusog ka na sa puri, Florante, at katapusan mo na. Pagpala, at yung katapusan. Bitawan mo yan! Ano nangyayari dito? Bakit, Adolfo? Ba't matiyatang patay ng iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo! Kailangan niyo muna dahil siya ang umago sa karangalan ko. Isa kang habang! Ulong pong matakin! Patayin si Adolfo! Patayin ang sukab! Ating pagtatagpo ay titiyakin ko aking tagumpay, Florante. Titiyakin ko. kaya kita magagantihan Minando. Kung hindi dahil sa iyo, isa na ako maraming komentaryo. Hindi mo sa iyong isip ang bagay na iyan. Dapat tayong magpasalamat sa dakilang lumikha. Nang nakikitang malapit nang dumating ang araw ng iyong pag-uwi. Palagay ko hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama. Mama, kaya ako ipagkapuri mo naman kaya ako sa iyong mga kaibigan. 10 ng ama mong Duque. Bay, siyempre, ipapakilala ka. Pagpatawad niyo po ang aking pang-aabala. May sulat galing kay Duque Brescio para kay Florante. May pinadala ang iyong ama. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito ipapaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Brescio. Pinauuwi na po ako mahal kong guro. Nasa daungan na raw po ang sakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania, tandaan mo mayroon kayong isang kalaban. Ang higanti ni Adolfo ay pagkaingatan mo. At kung ikaw ay salubungin ng ngiti, mag-iingat ka pero huwag kang magpapalata. Lagi mong ihanda ang iyong Salamat sa iyong pagsalita, mahal kong guro. Kaya nga pala Minando, di ba sasama ka sa akin? Salamat ng ating ama, iyan dapat natin nilin. Duque Brescio, narito ang iyong anak ko si Florante. Amang ko, hindi ko parang naman kapagpalit ang ating pagkikita ngayon. Maraming mga ama, na gusto kong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan, si Minando. Ang ating kaliitan ay hanggang maglingkod ko. para makaganti rin kami sa iyo. Ay nagtadya agad sa akin. Ang totoo na ay nangangailangan ng ating tulong o Duque. Sino ang binatang kasama mo? Itong ko nga nakakarating niya lang mula sa Atenas.
Haring po na kung ngayon nasa iyong utos. Mula ngayon, ikaw ang hiniral ng aking hukbo, Florante. Akin naman, nandyan po pala kayo. O Laura, aking anak, Anong hiwaga ng pagkakataon? Parang hindi ako magkapaniwala na ako'y humihinga pa rin. Sa mga pagkakataong ito, parang hindi totoo. Alam ko ang tuning ng iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Hindi yun ang dahilan, Laura. Nagsimula ang kalangkutan kong ito nang ikay makilala. Florante, ano ang iyong sinasabi? Kung sa tingin mo ay papikit lamang ako sa iyo, gagalang ko ang iyong mga kagustuhan at ilalayo ko ang aking sarili. Kung nararamdaman ko na hindi ko may pahayag sa iyo, Laura, hindi ko alam yung ano. Ang aking kalungkutan ay dulot ng pagkalito. Iniibig kita at kung hindi ka lalisan, nais kong nakuha ng sagot bago ko pumunta sa larangan. Florante, hindi ko alam na ito pala ang iyong nararamdaman. Ngunit tulad mo, ako'y naririto rin simula nung makilala kita. Hindi ka na nawala sa aking isipan. Kung iyong tatawagin, oo Florante, mahal na rin kita. Ikaw pala ang sinasabi ng Diyos, Mari. Ikaw pala si Florante. Bitawan mo ako! Akin ka na ngayon! Wala ka nang karapatan kundi makasama ako! Bakit ko gugustuhin makasama ang isang lalaking katulad mo? Siya! Oo. May naririnig ka ba? Oo. Kinabukasan, nagpakasal na ang apat.